Ang Honda motorcycle ay malakas dito sa Pilipinas mga idol, lalo na sa kategorya niya na scooter. At sa sobrang dami nga nitong entry level magmula 110cc, 125cc, 150 at 160cc ay halos lahat mabenta. Pero di dahilan nito para magpakampante ang Honda kahit sila ay number 1 pagdating sa 125cc scooter na si Honda Click. Kaya ito ang PCX 160 the next level na itsura pa lang ay siguradong old goods ka na dito. Ito ang tipo ng scooter na ang lakas makahatak pataas ng moral. Yung tipong wala kang silbi sa buhay na parang tambay maghapon at ang lakas mo pang uminom. Ay magbumuka ka ditong may silbi sa pamayanan. Nakala mo magmumuka ka namang CEO ng isang malaking kumpanya pag ito ang motor mo. Dahil sa taglay nitong forma na elegante, kagalang-galang na postura at very premium na disenyo, ay talagang mag-iba ang tingin sa'yo ng mga marites na kapitbahay mo. At ngayon 2024 mga idol, ang malaking katanungan dyan, sulit pa nga ba ang motor na ito ayon sa kanyang kakayahan at katangian base sa kanyang presyo? Na di lang forma ang pinagmamalaki bagkus kung makakatulong ba ito sa ating pang-araw-araw na gawain? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Haji Motovlogs and this is Honda PCX 160. Let's go! Unahin natin syempre sa makina na merong kargadong 157cc engine displacement, single cylinder with 4-stroke, single overhead cam, 4 valves at ito po ay naka-liquid cooled na. Ang engine dimension naman nito merong bore na 60mm stroke 55.5mm na may compression ratio na 12.0:1. Ang fuel system naman nito ay PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan mas kalkuladong paggamit ng gasolina sa araw-araw na merong 45.1 km per liter para sa kanyang mileage at 8 liters naman para sa fuel tank capacity. Pagdating naman sa kanyang transmission, ito ay gumagamit ng drive belt na kung saan automatic transmission po ito. Ang performance naman nito, meron po siyang 15.8 horsepower at 8,500 RPM na merong peak of torque na 15.0 Nm at 6,500 RPM na kaya daw tumakbo sa bilis na 120 to 130 km per hour ayon yan sa mga nakausap kong kamote at kabado. Mapunta naman tayo sa mga key features niya mga idol at unahin natin syempre ang kanyang disenyo na mala maxi scooter ang disenyo with elegant body design with stylish look. At sa makina naman, equipped na ito ng ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus na kung saan mas malakas na hatak at di nabibitin sa anumang any road condition. Equipped na rin ito ng ACG starter na kung saan mas mabilis na pag-startup ng makina dahil sapat na kuryente at mataas na kuryente ang didudulot nito. At ang kagandahan sa motor na ito ay equipped na rin ito ng idling stop system na kung saan mas eco-friendly ang motor na ito. Allowed me to explain mga idol para sa mga hindi nakakaalam nito. Ang idling stop system, ang function nito ay kusang mag-off ang makina ng motor mo kung sakaling 3 to 5 seconds ka nang nakahinto sa malalang traffic at kung sakaling green light na o ready to go ka na ulit ay simpleng pagpiga lang ng throttle mo ay kusa na namang manunumbalik ang idling nito. At para lumiwanag ang buhay ng mga tambay ay LED na po ang ginamit niya magmula headlight, taillights, signal lights at syempre daytime running light. At kahit tambay ka mga idol, very premium ang design ng fully digital meter nito na kung saan mas madaling i-read ang mga meter at gauge na dapat mong malaman at syempre mas maraming information na syempre mas makakatulong sa motor mo at para sa'yo. Pagdating naman sa kanyang ignition key mga idol, gumagamit ito ng smart key or keyless na po mga idol. Very convenient gamitin na may anti-theft and answer box system. Mas safe pa ang motor mo sa mga magnanakaw. At ang kagandahan dito, meron po siyang seat opener at meron po siyang fuel tank opener na kung saan matatagpuan mo ito mismo sa harapan ng yag balls area na very convenient gamitin kasi hindi ka natatayo para lang magpagas lang. Ang mga gulong nito ay gumagamit ng tubeless tire mga idol at ang sukat ng gulong napakalaki. Sa unahan ay 110/70-14 at sa likuran naman ay 130/70-13. Perfect para sa mga daily use or kahit any road condition. Pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin ang kanyang foot extension na malaking tulong sa mga long rides, lalo na kung ikaw ay mayroong ng edad na madaling mangalay. Meron din itong utility packet with cover mga idol, kaya pwede mong ilagay dito ang mga confidential na gusto mong ilagay katulad ng condom, brief at ano-ano pa. Ang kagandahan nito sa loob ay merong USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Perfect para sa mga long rides and chill rides, lalo na sa mga nagdi-deliver dahil continuous
ang kanyang earnings and transaction. At sa kanyang underseat compartment naman ay merong 30 liters capacity. Perfect talaga sa mga long rides din at syempre mas perfect ito sa mga nagtatrabaho ng marangal. Dahil sa lawak ng compartment nito ay pwede mo nang ilagay dito ang lahat ng parcel o lahat ng mga i-deliver mo sa customer mong tamad. At ang kagandahan dito ay siksik-liglig ito sa safety features mga idol. Unahin natin, meron itong ABS o anti-lock braking system na kung saan mas stable, mas effective at mas safe ito lalo na sa pagpreno o bigla ang pagpreno. Katuwang ng ABS para sa mga safety ng mga tambay ang HSTC o Honda Selectable Torque Control na kung saan meron itong sensor na kusa niyang pababagalin ang iyong motor kung sakaling nakakaramdam siya ng loss of control para maiwasan ang pagkasemplang ng mga tambay. Equip na rin ito ng hazard mga idol. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay para sa mga undecided turns. Now you know. At kung rider ka naman na tambay na mabilis magpatakbo kahit nakababa ang side stand, ay meron itong side stand kill switch na kung saan maiwasan pa rin ang aksidente dulot nito. At sa kanyang switches and buttons naman mga idol, sa kaliwa merong high and low, bosina, turn lights, at sa kanan naman ay merong ISS button, hazard, at electric starter button. Sa handle naman ito, sa kanan ay merong throttle control with brake lever para sa unahan. Sa kaliwa ay hand grip with brake lever para sa likuran. Mapunta naman tayo sa kanyang mga suspension and brakes. Sa unahan ay gumagamit ng single disc brake with dual piston caliper na may telescopic fork para sa kanyang suspension. Sa likuran naman ay meron single disc brake with single piston caliper na meron dual shock absorber. Tungkol naman sa kanyang body dimension, ang haba ay merong 1936mm, lapad 742mm at ang taas merong 1108mm. Pasok na pasok at good for daily use and city driving. Ang seat height naman nito ay merong 764mm. Pasok din sa mga merong average height na Pinoy kahit malaki ito at good for 5'4" and up. Ang total na bigat nito mga idol ay nasa 131 kilograms mga idol. Pasok din sa medyo may kaliitan ng katawan o sabihin natin merong timbang na 50 kilo pataas. Para naman sa presyo mga idol, via Zig wheels po ito at SRP base. Ang ABS type ay merong 149,900. Para naman sa standard o combi brake system ay merong 131,900. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer at promotion ng bawat dealer. Kaya huwag ka magtampo at huwag ka magalit pag ito ay nagbago. So ayun na nga mga idol, base sa ating masusing pagsisiyasat ay sulit pa rin ito sa mga tambay at sa mga nagsisikap sa araw-araw. Walang duda, lalo na sa safety features nito na pagdating sa presyo ay tama lang talaga. Dagdag mo pa ang mga convenient features na laking tulong kung gagawin mo itong partner panghanap buhay. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit ba o hindi? At kung PCX 160 ang gamit mo ngayon, anong masasabi mo sa motor na ito? I-comment mo na nga yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong manok, mga motor. Buisit kasi mga manok yan. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out!